Nananawagan si Senator Bam Aquino sa mga kapwa mambabatas sa Senado na ipagpatuloy ang mga reforma sa edukasyon at pagtuunan ng pansin ang pagbabalik ng tiwala ng publiko sa gitna ng umiiral na mga hamon sa ekonomiya at politika sa bansa. Sa paglipat ng pamumuno ng Senate Committee on Basic Education kay Senator Loren Legarda, sinabi ni Aquino na mahalagang hindi maputol ang mga programang inilatag para tugunan ang krisis sa sektor ng edukasyon, kabilang ang pagpapatupad ng 10-year National Education Plan. Sa ngayon, si Senator Aquino ang Vice Chairman ng nasabing komite. Tiniyak niya na ibibigay niya ang buong suporta para sa pagsulong ng edukasyon sa bansa. Ang kanyang umanong sigasig ay mananatili katulad kung paano siyang naging agresibo sa pakikipaglaban para makamit ng edukasyon ang 1.34 trilyong pisong pondo ngayong 2026 na pinakamataas sa kasaysayan. Kabilang sa pondong ito ang para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, pagpapalawak ng feeding programs at karagdagang suporta sa mga mag-aaral sa kolehiyo. Sinulit po natin ang bawat araw na binigay niyo sa amin upang maipasa ang mga kailangang reformang tutugon sa ating education crisis. Kahit hindi na tayo chairman ng Committee on Education, tuloy pa rin ang trabaho at tuloy pa rin ang pag-alaga sa kinabukasan ng ating susunod na henerasyon. Dahil ang laban po para sa edukasyon hindi dapat tumigil dahil lang sa politika. Sa termino ni Senator Bam bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, siya ay nakapaghain ng 12 panukalang batas, 9 na sponsored bills at 22 authored bills. Nagpahayag naman siya ng kumpiyansa sa dedikasyon ni Senator Legarda sa edukasyon na hindi mapapabayaan ang komiteng ito. She's been working in the education space for a long time, and she asked me to be vice chairman, and sabi ko naman our office will turn over all the research, all the studies, all the bills that we've prepared, and I hope that she will continue to do that. I hope that she will also fight for the budget in the same way we fought for the budget last year, no? Na sana in 2026 ito pa rin ang pinakamataas na budget sa kasaysayan ng Pilipinas para sa edukasyon. Bukod sa edukasyon, iginit din ni Aquino na dapat tugunan ng Senado ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin sa pamamagitan ng mga panukalang reforma sa buwis, kabilang ang pag-aalis ng value-added tax o VAT sa petrolyo at pagbabawas ng VAT mula 12% tungong 10% sa ilalim ng kanyang hinihain na panukalang batas. Habang nagkakagulo sa politika, yung taong bayan, mataas pa rin yung presyo ng gasolina, mataas pa rin yung presyo ng pagkain, mataas pa rin yung presyo ng lahat ng bagay, yung wages hindi pa rin tumataas, our economy has basically gone down, inflation has gone up, and lahat yan nangyayari sa buhay ng tao habang nakikita nila nagkakagulo yung mga leaders nila. Sa huli, binigyang din ni Aquino na ang pinakamahalagang hakbang upang maibalik ang kumpiyansa ng publiko sa Senado ay ang patuloy na pagtupad sa tungkulin at paghahatid ng mga konkretong resulta para sa mamamayan. Baba ng tingin ngayon ng mga tao sa mga institutions nila. And, for the Senate, the only way to get back that trust, unang-una is really, firstly, to do our job. So the work has to continue. Ako si Jana Lubang Parungaw para sa Balitang Balita.